Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may LRT1. Pupunta tayo ngayon sa may PITX para magbigay ng latest update sa iba't ibang mga projects na ginagawa doon. Ayan, approaching na tayo dito sa may Redemptorist Station. Ang tagal gawin ng project dito sa may kanal sa gilid ng Ross Boulevard, yung Pasay Paranaque Public Market. Maulan pa rin yung panahon natin sa ngayon. Marami ng development dito sa may Asiana City. Ito madadaanan natin yung Singapore School Manila. Ito naman ang Bay Prime Hotel. At meron din mga areas na vacant pa, pero konti na lang yung area dito na bakante. Isa sa mga mega project dito, ang City of Dreams. May tatlong hotel dito, ang Nobu Hotel, Nuwa Hotel, at Hyatt Hotel. At meron din dito ang casino. Ito naman ang boundary ng mga reclamation project. Mula siya na pagtawid natin dito sa kabila ang Asia World. Ito namang property na yan, pag dinerecho mo hanggang doon sa dulo sa Manila Bay Area, yan ang Entertainment City. Ang pinakabagong hotel dito, ang Westside Hotel and Casino. Nauna nang naitayo ang Soler at Okada Manila. Hanggang sa ngayon wala pa ring development dito sa dating Coastal Mall. Napakalawak pa naman ang property na ito. Sino kaya nakabili? Sa tingin ko baka SM ang nakabili nito. Pero ayan, makikita nyo naman nakabakod pa rin yan at wala pang project na ginagawa. Dapat nga dito yung PITX sana itatayo. Mas okay sana, hindi masyadong malayo. Ayan, approaching na tayo sa PITX. Dito pala sa kabila sa may parking, gagawin na rin na commercial area. Andito na nga tayo sa may PITX Asia World Station. Nagtataka kayo bakit nilagyan dito ng barrier? Naiipon kasi yung mga pasahero na bumababa. Isa lang yung gate dito papasok at palabas ng station. Kapag rush hour, sobrang daming tao dito. Nagsasalubong yung papasok at palabas. Pwede siguro maglagay ng isa pang entrance exit doon sa kabilang side, o di kaya maglagay ng ticket booth dito sa labas para hindi naiipon dyan sa loob. Naibalita na nga natin sa mga previous vlog ang pagbubukas ng mga bagong restaurant, mga cafe. Dito yan sa 3rd floor. Ito yung dating food court area at bazaar na sinarado na. May bagong tenant siguro dito. Ayan, meron na nga, ano ito, one-on-one.
I-check natin kung open na ba yung bagong escalator. Ayan guys, hindi pa rin binuksan ang bagong gawa na escalator. Dito pa rin sa hagdanan dumadaan yung mga tao. Actually tapos na ito pero hindi pa rin siya ginagamit sa ngayon. Ito nga ang bagong daanan papunta ng LRT. As usual, napakarami mga commuters dito sa second floor. Dito ang sakayan ng mga bus na papunta ng probinsya at mga bus na papunta ng Cavite at sa iba pang mga lugar. Kailangan talaga ng mas malawak na terminal, hindi kasya kapag ganito. May mga bagong inilagay na mga LED screen. Dito naman tayo sa ground floor. Dito ang sakayan ng mga city bus, mga traditional jeepney at modern jeepney. Silipin natin dito sa labas kung nagsimula na ba na itayo ang bagong PITX station ng EDSA Busway. Ayan, magiging ganito na nga yung sistema kapag naitayo na yung station. Dito na sa gitna, sa Center Island ang gagawin na station ng EDSA Busway. Yan ang magiging sakayan at babaan. Pero sa ngayon hindi pa nagsisimula na itayo yung station. 3 bagong EDSA Busway station ang itatayo, hindi kasama dyan ang renovation ng mga existing na station. Isang bagong station ang itatayo dito sa labas ng PITX, isa sa Cubao na nagsisimula na ngayon, at isa sa Magallanes. Dito sa 3rd floor may mga bagong commercial space naman na bubuksan. Sa kabilang side naman to. Maglagay na sila ng ticket booth dito sa labas para dito pa lang nakapila na yung mga tao. Kasi kapag dyan sa loob masikip. Ayon pa nga sa latest update ng Department of Transportation, delayed pa rin ang Phase 2 at Phase 3 ng Cavite Extension Project. Magtatayo ng 3 hanggang 4 na station, isa sa Las Piñas, sa Pote, isa sa Niyog Bacoor, Cavite, at isa naman sa Talaba. Pero delayed pa rin ang pagsisimula ng project na yan dahil hindi pa na-solve ang right-of-way issue.
May proposal dati na magtayo ng PTEX Terminal 2, bagong passenger terminal building para mas lalo pang madagdagan ang capacity ng PITX. Kung sakali man na matutuloy ang project na yan, dito yan itatayo sa Lot 2. Sa ngayon marami pang project ang Megawide, ang owner at operator ng PITX, kaya siguro wala pa tayong balita kung matutuloy na ba ang PTEX Terminal 2 project. Alam niyo kung diniretso na lang ang LRT dito sa coastal dinaan, wala na sanang right of way issue. Ipinasok pa kasi dito sa loob ng Parañaque. Nagkaroon ng issue dyan sa lupain ng mga Villar. Parang hindi na umasenso ang Parañaque. Sana nga ma-resolve na ang right of way issue dito sa LRT Line 1 para maitayo na yung 4 na station papunta ng Cavite. Sa mga susunod na taon, magkakaroon pa tayo ng mga bagong integrated transport hub katulad ng PITX. Ang TCITX doon sa may Arca South Taguig na sisimulan pa lang. Ang bagong Victory Grand Terminal sa may Monumento. Magkakaroon din ng integrated terminal dyan sa may BGC at meron ding itatayo na terminal dyan sa may Philcoa malapit sa Quezon City Hall. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.